Welcome to my channel. Ako nga pala si John Franco, isa ang web and mobile app developer. At ang topic natin ngayon, the importance of skills versus graduate. Maraming mga student nagtatanong sa akin lagi ng ganito. Sir, paano po matuto mag-program? Basic lang kasi tinuturo sa school namin eh. Meron pang ganito. Sir, paano po matuto mag-Android programming? Wala kasi kami subject na gano'n eh. Sir, kasi yung prof namin, basic lang yung tinuturo eh. Hindi mo masisisi ang prof. Hindi niya kasalanan na napakalawak ng programming. Kulang ng 1 oras, 2 oras para maturuan ka ng advance ng programming. Tuturing mo na lang ang prof bilang isang guide or isang keyword para pag uwi mo may aaralin ka mag-isa. Oo, kailangan mong matutong mag-isa. Kailangan mong matutong mag-self-study. Hindi mo pwedeng sisihin ng school kung bakit nakagraduate ka lang walang natutunan. Ang school, ginawa para ma-enhance ang skill na mayroon ka. Skill na pinili mo maging magaling. Hindi natatapos ang pag-aaral kapag nakagraduate ka na. Bagkus, dito pa lang mag-uumpisa ang tunay na pag-aaral sa buhay. Ang skill ay kayamanan. Palaging sinasabi sa atin ng magulang natin, anak, mag-aral kayo mabuti. Yan lang ang yaman na may pamamana ko sa inyo. Oo, totoo yun. Pero hindi lang about yun doon. Madali lang mag-aral. Madali lang makapasa. Magsipag ka lang, makakapasa ka. Lalo na kung may pera ka, mas madaling mag-aral. Pero mahirap makagraduate ng may skill. Kasi, ang thinking ng karamihan ng mga estudyante, makagraduate lang okay na. Makagraduate lang na may diploma okay na. Akala nila, kapag nakagraduate na sila, madali na lang ang buhay. Akala nila, kapag nakagraduate na sila, madali na lang maghanap ng trabaho. Yung tipong, ay, sa wakas, graduate na ako. Hindi na ako mag-aaral. Hindi na ako papasok araw-araw. Hindi na ako magsusulat. Graduate na ako, magkakapera na ako, magkakaroon ako ng trabaho. Pero, iniisip lang ng karamihan yun. Hindi ganun ang buhay. Tapos kapag atin ng seminar, certificate agad ang hinahanap. Tapos kapag walang certificate, tinatamad umaten, hindi na talaga umaten. Kaya nga sinasabi ko, ano kaya kung hindi na lang tayo mag-seminar, mamigay na lang ng certificate. Okay ba sa inyo yun? May mga student din na nagpapagawa ng thesis, makagraduate lang daw. Nagpapagawa ng case study, makapasa lang daw. Pero wait lang, unang-una, bakit ba tayo nag-aral? Hindi ba? Para makahanap tayo ng magandang trabaho. Masuklian man lang ang hirap at sakripisyo ng magulang natin, makapag-aral man lang tayo. At kung may mga kapatid tayo naman ang makatulong, mapag-aral din sila. Bakit kapag nag-apply ka ba ng trabaho, dala-dala mo yung diploma mo, dala-dala mo yung mga certificate mo, yun agad pambungad mo sa employer mo. Sabi mo, sir, mag-a-apply pa ako ng kung anong a-apply mo, tapos dala-dala mo yung, ito po yung diploma ko, graduate po ako na, okay na ba, ganun na ba agad? Pasado ka na ba agad? Di ba hindi naman? Tinatanong doon yung skill mo, kasi yun yung babayaran sa'yo ng company. Lahat ng nangyayari sa school ay isang simulation lang or parang isang testing kung ano yung nangyayari sa totoong buhay. Kaya samantalahin mo na matuto ka habang nasa school ka pa. Bakit yung thesis nyo gagamitin ba talaga yan? Mas gusto ka ng prof, kahit na hindi kompleto yung thesis mo o hindi tapos, at least ikaw yung gumawa. At least pinaghirapan mo, ginawa mo yung best mo para gawin yung thesis mo. Aanin ng prof yung tapos nga, sobrang ganda. Hindi mo naman alam kung paano gumagana. Kasi pinagawa mo lang sa iba. Bakit yaman bang prof kung ibabagsak ka niya? Ipakita mong desidido ka, ipakita mong desidido kang mag-aaral, desidido kang matuto. Yung system, kahit hindi mo natapos bago yung defense, okay lang, at least ginawa mo yung best nyo. At least kayo pa rin gumawa. Ang habol mo doon ay matuto kang gumawa ng system. Hindi yung makapasa lang. Sa side ko naman, instead na school yung ipamana sa akin ng magulang ko, ang gusto ko, skill nila ang mamana ko. Kasi yung pag-aaral nandiyan na yan eh, common na yan, natural na yan. Kailangan mo mag-aaral habang bata ka. Kasi once in a life lang ang pag-aaral. So kung ayaw mo na mag-aral, edi magtrabaho ka na. Ayaw mo na mag-aral eh. Free tuition na nga ngayon eh. Yung papa ko, magaling na barbero. At magaling din sa babae. Pero wait lang, hindi pa nga tapos eh. Yung papa ko, wait lang. Hindi pa nga tapos eh. Yung papa ko, magaling na barbero. At magaling din sa babae. Magaling maggupit at mag-reband sa babae. Ayun naman kung ano yung isip nyo eh. Tapos yung mag-art sa buhok, kaya niya rin. Yung nag-drawing sa buhok. May sarili kaming barbershop nun. At nung mga high school pa lang ako, nagpaturo ako sa kanya maggupit. Pati mag-assemble nung razor. Sabi ko sa sarili ko nun, ito yung magandang skill na pwede kong matutunan sa papa ko. Naniniwala kasi ako na ang tao, pwede siyang magkaroon ng maraming skill. Pero may isa lang siyang expertise. Or may isang skill siya na master talaga. Yung skill na yun pinili niya dahil masaya siya dun sa skill na yun. At yun talaga yung gusto niya. Nung time na yun, ako yung nagbabantay ng barbershop namin. Tapos nung natuto na ako, nagugupit na rin ako. Kaya nung time na yun, kumikita na ako. Nabibili ko yung gusto ko, na-i-date ko yung girlfriend ko noon, nakapunta kami sa kung saan namin gusto. Dun sa basta dun. Dun nga, sa mall. Kayo naman, baka ako na yung isip nyo eh. Naglaro kami ng arcade.
Nung time din na yun, nakabili ako ng netbook. Tapos doon ako nag-umpisa matuto mag-program. Naging college na ako, hindi na ako gano'n nakakapagupit nun. Kasi naging busy na ako sa pag-program. Tapos nag-freelance na ako nun. Nung time na yun, nakabili ako ng Asus na i5. Tapos ginagamit yung pag-freelance. Tapos nung pag-graduate ko, nakabili na ako ng i7 na MacBook Pro. Tapos hanggang ngayon, gamit ko pa rin naman hanggang ngayon. Okay pa naman siya. Mga ibang kabataan sinasabi. Example, barbero na nga yung tatay ko, magiging barbero na rin ba ako? Ayoko matulad dyan. Kinakaya yung skill ng magulang nila. Skill na mayroon sila. Ako naman, hindi ako naniniwala doon. Ano naman kung matuto ka ng skill ng family mo or business ng family mo? Hindi naman porket marunong ka nun, ayun yung magiging career mo. Ikaw pa rin naman ang mamili na magiging career mo. At yung skill na yun, pwede mo pa rin namang magamit. Kaya ako, hindi ko kinakayang marunong maggupit. Hindi ko kinakayang nagugupit ako nun. May mga sariling akong gamit eh. Gusto mo, paggupit ka sa akin, ito, may razor ako. Hindi ko kinakayang marunong maggupit. Proud ako na natuto akong maggupit sa tatay ko. Nakita ko sa inyo yung mga gamit ko na patunay na marunong talaga akong maggupit. Baka sabihin nyo, kwentong barbero lang to. Itong mga kasama ko dito, ako magugupit sa kanila. Kasi daw, 190 yung paggupit sa village. Kaya sabi ko ako na lang magugupit sa kanila. 190 pala eh. 50 nga lang yung gupit sa amin eh. So, ayan, ito yung gamit ko. Hindi ko na nagagamit. So, ayan. Ito yung razor. Makahit. So, proud ako. Hindi ko kinakaya na marunong ako maggupit. Ito yung mga natutunan ko. At ito yung pinamana sa akin ng papa ko. Ito yung pinamana sa akin ng magulang ko. Ang advantage lang naman, kapag may nagtuturo sa'yo, na-leverage mo yung time mo. Instead na naaralin mo ng napakatagal, may isang tao na magtuturo sa'yo ng kung ano lang talaga ang kailangan mo. Wala din namang problema mag-self-study. Yun nga lang, time consuming. Yung knowledge na nasa internet naman na yun eh. General nga lang. Ikaw lang talaga maghihimay-himay kung ano yung kailangan mo lang talagang aralin. Kung ano lang talaga yung need mo. Kung wala namang pwedeng magturo sa'yo, huwag kang tamad. Mag-self-study ka pa rin. Yung tao na handa kang turuan, yung taong willing magturo sa'yo ng walang kapalit, ang tawag doon, mentor. Mostly, family natin to, or mga friends. Tapos kapag ibang tao naman magtuturo sa'yo tapos may bayad, ang tawag doon, tutor. Yung pera, kaya meron ka niyan dahil may skill ka. Binabayaran ka ng company dahil sa skill mo na kailangan nila. Sa mundo ng pag-aaral, may dalawang klase. May nagtuturo at may natututo. Pwede kang magbayad na magtuturo sa'yo, pero hindi ka pwedeng magbayad para matuto ka. Ikaw lang mismo ang matututo para sa sarili mo. Kagaya ko, mahina ako sa math. Nung high school ako hanggang college. Nagbabayad ako ng tutor noon para matuto ako ng math. Pero hindi ko talaga matututunan. Na-discover ko sa sarili ko na hindi ko pala kaya matutunan ng isang bagay at hindi ko alam kung saan ko siya i-apply. Natutunan ko yung math nung gusto kong gumawa ng games. May mga bagay na pwedeng ituro. Pero may mga bagay na hindi mo matutunan hanggat hindi mo na pagdadaanan or na-experience para matutunan mo to. Isa na dito ang programming. Hindi ka matututo kahit anong nood mo sa YouTube o anong basa mo ng mga article hanggat hindi mo ina-actual. Isa na din dito yung pagninegosyo. Hindi ka matututo magnegosyo hanggat hindi ka talaga nag-risk mag-business. Mahalaga na may skill ka. Ako, nakapatay ako ng negosyo. Mahirap lang kami. Wala akong pera. Hindi ako nangutang. Wala akong investor. Ginamit ko lang yung skill na meron ako. Yung sa programmers developers naman, napag-isip-isip ko, mga programmer kami. Pero, wala kaming sariling website or app. Kaya nag-iisip ako noon kung anong pwedeng gawin kong website or app para sa community. Ang una ko naisip noon, forum. Pero, wala rin naman siyang problem na may solve. Mayroon na rin naman kasing Facebook group. Tapos nag-iisip ako ng other idea pa para sa programmers developers. Noong time na yon, nag-provide na kami ng mga pre-seminars. Pero marami pa rin student na nag-request sa akin kung pwede ko silang turuan one-on-one. Willing naman daw silang magbayad. Doon ko naisip yung app ng programmers developers. Yung one-on-one tutoring. Tinawag namin siyang Mituto. Ito na yung app ng programmers developers. Gumawa kami ng full video demo ng app na to. So, hindi na kasi magkakasya kung i-demo ko lahat. So, yan. Ang sabihin ng, ng Discover, maghanap ka ng professional na pwede magturo sa'yo. So, tapos, yan. Pwede ka nang matuto sa kanya. Tapos, kapag natuto ka na, pwede ka na rin magturo ng mga student na gusto rin magpaturo sa'yo. So, yan. Pwede ka na rin, sabihin ng teach, pwede ka na rin i-book para magturo. Tapos, at the same time, pwede ka na rin kumita. Yung app, yung flow, hindi lang porket nung una, student ka, ikaw yung magbabayad sa professional, hindi lang natatapos yun about doon. So, kapag natuto ka, pwede ka na rin i-book para may magpapaturo sa'yo. Hindi porket student ka, ikaw lang laging nagbabayad.
So, kapag natuto ka na rin, pwede ka na rin i-book ng mga student din na gustong magpaturo sa'yo. So, kumbaga, iikot lang, parang maglulup lang siya. So, ikaw, student ka, tapos pag naging professional ka na, may mga bagong student na rin na magpapaturo sa'yo. So, ito yung mga courses na mayroon pa lang sa ngayon. So, information technology, computer science, computer engineering. So, sa ngayon yung pa lang yung courses na mayroon. Pag ba namin ginawa yung app ng Programmers Developers, tinawag namin Mituto. Ano ba muna yung problem? Di ba nga sabi ko doon sa unang kong video, maghahanap ka ng problem na i-solve kapag gagawa ka ng isang app. Ang problem is, maraming mga computer science, IT na graduates, pero hindi naman napupunta sa related na field. Bakit ba nangyayari yon? Dahil sa skills na mayroon sila. Hindi sila ganong natuto sa schools. Kahit di naman ako, masaya akong gawin tong app na to kasi kahit di naman ako gagamit din ako ng app na to kasi marami pa akong gustong matutunan na programming. So may mga time kasi na nag-aaral ako ng sobrang tagal, umabot ng 1 linggo. Eh kung meron kikita akong magtuturo sa akin nung gusto kong aralin na yon, willing naman ako magbayad kasi instead na aralin ko siya ng 1 linggo, eh may budget din naman yung project na ginagawa ko. So kung may unang nakagawa nun, instead na aralin ko siya, gusto ko na lang magpaturo sa kanya. Hindi sobrang sayang yung oras. May mga advantage naman talaga din yung one-on-one tutor. Kasi, yung gusto mong aralin na napakatagal, may ituturo na lang sa'yo ng isang tao ng sa maliit lang na oras. Pero, dito sa app na to, hindi ko naman din in-encourage na aasa ka na lang lagi sa tutor. Kasi kapag ako nagtuturo ng programming, ang ginagawa ko, yung student na tinuturuan ko, is tinuturuan ko siya kung paano matuto mag-isa. Binibigyan ko siya ng guide kung paano mag-aral mag-isa, kung paano matuto mag-program, kung paano yung mga kailangan niyang aralin, kung paano yung mga technique, kung paano mapabilis yung pag-aaral sa programming. So ganun yung tinuturo ko sa kanya para hindi siya laging magtatanong sa akin. So kapag sobrang hirap talaga nung inaaral niya tapos hindi niya talaga sobrang maintindihan, tsaka lang siya lumalapit sa akin. So, yung kapatid ko, high school pa lang, sinabi niya sa akin, "Kuya, gusto ko kagaya ng course mo, computer science. Gusto ko matuto rin mag-program." So, ang nangyari, high school pa lang, tinuruan ko na siya mag-program. Kaya anong mga time na yon, ayun, natuto na siya mag-program. Nagkaroon siya ng sariling laptop, nakabili siya ng sarili niyang, na mga gusto niyang bilhin, cellphone. Tapos yung mga mahilig mag-game yun, nakabili siya ng mga, supplement. So, dahil sa natuto siya mag-program, nakakakuha na siya ng mga project. So, yun yung advantage lang din naman ng may magtuturo sa'yo, mag-tutor talaga sa'yo, mapapabilis yung learning process na kailangan mo. Kapag may gusto ka matutunan, tapos may mga training, mga paid training, or mga kagaya nito, one-on-one tutor, coaching, huwag mo isipin na cost yung bayad na ilalabas mo. Isipin mong investment yon. Kasi babalik din naman sa'yo yun eh. Example, kung natuto ka sa skills na to, natuto ka mag-Android programming, magkano ba yung magiging starting salary mo? Kung natuto ka maging programmer, magkano ba yung salary ng magiging programmer? Compare mo naman sa nilabas mong pera sa magiging salary mo. Babalik din naman sa'yo yun. Tapos may mga tao rin naman, kapag marunong ka na, may magpapaturo rin sa'yo. Sa mga kapwa ko admin sa Programmers Developers, nandun yung willingness nilang tumulong talaga sa mga student din. Sa professional side naman, yung mga magiging tutor, iisip ko rin naman yung side nila. Yung Programmers Developers, nagpo-provide kami ng free seminars. So, kung tutusin nga hindi nga ako gano'ng active sa Programmers Developers kasi sobrang naging busy ako sa career ko. Dito sa Start Idea, sa sarili kong business. Doon ako masyado naka-focus. Hindi ako gano'ng nakaka-attend sa Programmers Developers. Tapos nung last meetup sa AI Academy, pumunta ako doon. Tapos kinausap ko yung mga kapwa ko admin nung time na yon. Inisip ko yung mga kapwa ko professional. Ang nangyayari kasi sa Programmers Developers, nag-provide ng pre-seminars yung kapwa ko admin dun sa Programmers Developers. Si Sir Jello, yung time na yon, si Sir Eruel, galing siya Singapore, dumiretso sa seminar, sabi niya sa akin wala pa raw siyang tulog. Tinanong ko sila isa-isa kung bakit nila ginagawa yung mga bagay na yon. Kasi yung iba doon galing pang probinsya. Sobrang active nila sa community. Tapos yun, may kanya-kanya silang dahilan. Ang nangyayari kasi sa seminar, yung mga professional, sila na nga yung may skills. Sila na yung may skills, sila na yung may knowledge. Sila yung nag-share ng knowledge nila. Tapos sila na yung napagod. Sila pa yung gumastos. So sinabi ko sa kanila yon. Sabi ko kaya nyo bang palaging ganon? Naisip ko kasi yung Programmers Developers, kapag laging ganon yung mangyayari,
yung programmers developers mamamatay. Naisip ko kasi darating araw mapagod din yung mga admin na gumagawa nun. Kasi yung yung ibang volunteers nga dapat na nandun, hindi na umattend. Sabi ko sana, tayo na nga yung napagod, tayo na nga yung nag-share ng knowledge, tayo pa yung bumastos. Hindi pa pwedeng kahit paano yung mga umattend, isagutin man lang yung pamasahe natin or kahit pangkain man lang. Sabi ko sana, yung community willing mo magbayad Bumibili nga sila ng sticker, 50 pesos. Tapos yung isa nga doon, bumili ng t-shirt, maluwag sa kanya. Sabi niya, okay na raw yung papatahin niya na lang. Tapos yung may nag-chat sa akin, sabi sa akin, "Sir, pabili ako ng t-shirt, double XL." Nung time kasi wala pa akong double XL. Sabi ko, wala to XL lang Sabi pa naman sa akin, okay na yan, ako na lang mag-a-adjust, mag-exercise na lang ako. Yung tipong ganun, nung time na yun, nag-meeting ko yung mga admin para sabihin sa kanila na ilalabas ko yung app ng Bijuto. Pero meron pa rin meron pa rin free seminars yung app o yung programmers developers. Programmers developers, nagpapasalamat ako dahil may mga company or organization na nagpo-provide sa amin ng mga sponsor kagaya ng Microsoft or kagaya ng AI Academy na provide ng venue para makapagkanda kami ng mga pre-seminars. Tapos sinabi ko sa mga kapwa ko na admin na active lagi ng seminars, sila lagi yung nag-organize ng seminars. Sabi ko sa kanila, hindi pa pwedeng si programmers developers magkaroon ng sariling seminar center. Hindi yung nakaasa lang siya sa mga sponsor. Pero siyempre nagpapasalamat pa rin ako sa mga nag-sponsor sa programmers developers. Nangyari din naman kasi sa programmers developers, maraming company nagsilabasan, nagpo-provide sila ng paid training. Programmers developers, ginawa nilang marketplace. Nag-uusap-usap kami ng mga PD admin. Tapos sabi nila sa akin na yun nga, blinak daw nila yung mga nagpo-post na yon. Dahil nga kasi, tinadad na nila ng marketing post yung group. So nawala na yung mga question ng mga student doon. Marami naman kasi silang nakukuha rin mga student. So sabi ko rin sa mga admin na yun, bakit ng mga bagong company ito na silabasan, hindi naman to kilala. Kumbaga, kumbaga hindi naman to kumbaga bigla na lang nang nagsisupultan. Sabi nga sa akin sa admin, para nga raw kabuti So bakit tayo, hindi ba pwedeng si programmers developers mag-provide talaga ng paid training si programmers developers magkakaroon talaga ng bootcamp? Tinanong ko sila kung agree ba sila sa plano ko. So yun nga, nag-agree naman sila lahat na ganun yung magiging plano ng programmers developers. Tapos dito sa app na programmers developers Bijuto, magkakaroon to ng one-on-one ng tutor, tapos magkakaroon ng group booking. So yun lang naman. Sana guys, supportan sana natin yung app na Bijuto para marami pa tayong mga student na matutulungan. Tapos as professional naman, nandun yung mag-share na tayo ng knowledge, tapos nandun pa yung kahit pa paano, magkakaroon pa tayo ng extra income. So yung mga student na naman, hindi rin naman porket lagi kayo maglalabas ng pera para magtuturo sa inyo. So balang araw kapag natuto naman kayo rin naman yung babayaran. So kapag ayaw mo naman gumastos as student, hindi huwag ka magbubuk ng tutor, wala namang problema huwag ka magbubuk ng coach. So mag-self-study ka. Sa app na to, hindi naman siya one-sided lang na si professional siya lang yung kikita, si student siya lang yung magbabayad. Sa app ng programmers developers, hindi naman ganun. As professionals, kailangan ding i-respect yung hours ng professional. Yung knowledge na mayroon sila, kasi hindi naman nila agad nakuha yun ng basta-basta. Kumbaga, it takes time to learn din ng mga skills. As a student, tayo naman yung may kailangan sa mga professional, kailangan matuto tayo sa kanila. So, yun. Kailangan natin i-respect kung magkano yung rate nila sa skills nila. So, as professional, hindi naman sobrang taas yung ilalagay kong rate doon sa app ng programmers developers. Sobrang baba lang, sobrang abot kaya, student price lang. Kasi nagtutulong ako ng libre na puprovide niya kami ng mga pre-seminars. So, yun lang ang topic natin ngayon, ang kahalagaan ng meron kang skill. Instead na makagraduate ka nga pero wala ka namang skill. So, sana marami kayong natutunan sa video natin ngayon. Ang next topic natin is how to be a fast learner as a programmer. Bibigyan ko kayo ng mga tips sa topic na yun kung paano matutong mag-self-study ng mabilis. Kung bago ka lang sa channel na to, muli ako nga pala si John Franco, isa akong web and mobile app developer. Hit subscribe at mag-comment ka naman sa channel natin para nararamdaman ko na may kausap ako na nandyan kayo nanonood. At click mo yung bell icon sa gilid para manonotify ka kapag nag-upload na tayo ng bagong video natin. Yun lang. Bye-bye. Kita-kits sa next video.